Hi guys, Milot Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. So let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Five of Cups, the Queen of Wands, the Two of Swords, and then we have here the Page of Swords. Malaki yung chance na yung person na kinaka-deal mo is air sign, Gemini, Libra, Aquarius, na andito din si Aries and Scorpio. Okay? So, base sa mga barahan na to, pwedeng tinitignan-tignan ka or ini-stalk ka nitong person mo na ito at parang gusto niyang mag-reach out sa'yo pero hindi siya ganun na kakumpiyansa sa sarili niya. So, in a way, nagdadalawang isip siya kung makikipag-usap ba siya sa'yo or hindi. Meron din chance na siguro pinagsisisihan niya kung ano yung ginawa niyang decision before or kung ano yung nangyari between the two of you before. At ayun nga, kaya gusto niya mag-reach out sa'yo pero hindi siya ganun na kakumpiyansa sa sarili niya. Hindi niya alam kung ano yung magiging reaction mo sa kanyang pag-reach out. Kaya tipong nagmamasid-masid siya, nakikiramdam siya, tinitignan niya kung ano yung nangyayari na sa iyo. Okay? And then we have here the Seven of Swords, the Death card, the Knight of Cups, and then the Queen of Cups. Okay. So, sa nakikita ko dito with the Seven of Swords, pwede nga na palihim, patago, na tipong nagmamasid siya sa'yo, and then parang naging-guilty siya sa pangloloko na ginawa niya. Kaya parang gusto niya na baguhin kumbaga yung mga nangyari between the two of you, na andun yung gusto kanyang suyuin, gusto niya na mahalin mo siyang muli, parang ganun, ma-in-love kang muli sa kanya. What else? We have here the Five of Wands, the Strength card, the Nine of Cups. Parang nag-aantay siya dito ng tamang tiyempo, kumbaga, na mag-reach out sa'yo. Ina-avoid niya, kumbaga, yung conflict. Parang feeling niya kasi kapag nakipag-usap siya sa'yo, pwedeng awayin mo siya or mag-create lang ulit ng kaguluhan. Ganon. Kaya parang masid-masid lang muna siya, antay-antay lang muna hanggang sa makuha niya yung strength niya, yung lakas ng loob niya para mag-reach out nga sa'yo at makipag-ayos. There is a strong attachment here or pull, yung parang hinihila siya towards you. Okay, na medyo nahihirapan siya siguro na i-resist yun, but then again, pinanghihinaan siya ng loob. Okay, and then we have here the King of Swords, the Seven of Pentacles, and then the Queen of Swords. Eventually, makukuha niya rin yung kanyang lakas ng loob na makipag-usap siya sa iyo. Okay?
feeling ko yung pag-uusap ninyong dalawa will be yung prangkahan mangyayari or nag-open up kayo sa isa't isa. Sinasabi ninyo lahat ng mga naiisip at nararamdaman ninyo. Pwedeng may mga katotohanan na marireveal. Basta magiging honest kayo sa isa't isa. Okay? And eventually, pwedeng magkaroon ng magandang kahihinatnan itong pag-uusap ninyo or pag-open up ninyo sa isa't isa, lalong-lalo na kung halimbawang may family kayo, may mga anak kayo nitong tao na to. Pwedeng ibig sabihin, magkakaroon nga kayo ng relationship na kung saan mas stable and secured and mukhang may potential naman na talagang maibigay niya sa'yo whatever it is na ipapangako niya. And then with the 10 of Swords here, ibig sabihin, it's the end of difficulties, it's the resolution of whatever problems that you had before. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, so let's see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw. So we have here the Knight of Cups, the Eight of Pentacles, the Five of Swords, and the Page of Cups. Malaki yung chance na yung person na kinakadeal ninyo ay water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, na andito din si Virgo, na andito din si Aquarius. Okay, so base sa mga barahan na ito, may chance na magparamdam sa'yo, mag-reach out sa'yo, or manumbalik sa'yo itong tao na ito. At parang gusto niya na makipag-ayos sa'yo. Parang ginugulo na yung kanyang isipan, nakukonsensya siya siguro sa kung ano man yung naging conflict ninyo before. Naging dishonest, sinungaling itong tao na ito, kaya maaaring nagkaroon ng distance between the two of you. Okay? And then we have here the Ace of Wands. So, gusto niya na magsimula kayong muli. Pero, nakikita ko dito yung paglayo mo sa kanya. Maybe a part of you already know na hindi mo makukuha sa kanya yung happiness na hinahangad mo. Parang hindi ka satisfied doon sa mga sasabihin niya sa'yo. Hindi ka satisfied doon sa mga gagawin niya na effort, or maybe wala siyang gagawin masyadong effort. Kaya hindi ka ganun na kumpiyansa, or hindi mo maramdaman kumbaga yung sincerity niya na makipagbalikan sa'yo. And ang nakikita ko pa dito, even though, yes, may feelings siya para sa'yo, with the Knight of Cups and the Page of Cups there. But it's not that matured enough, or it's not that 100%. Yung desire niya na makipagbalikan sa'yo, it's more of because of sexual or because of physical intimacy, ganyan na reason. It's not because of a deeper emotional connection. Okay? And may chance na if hindi mo siya lalayuan, it will just create another disaster. Okay? Kaya tipong yung paglayo mo sa kanya,
yung tipong naghahanap ka nga ng emotional contentment na alam mo na mahirap na makuha sa kanya. Kasi nga, it's more of, physical attraction maybe, or yung pang anuhan lang ganyan, hindi yung pang seryosohan. Okay? And then we have here the 8 of Swords, the 4 of Pentacles, the Fool. So, parang kumakawala ka dito sa kanya na siguro before masyado ka naging helpless sa tao na to, nahirapan ka talaga na kumawala sa kanya, ganyan. Pero nga, parang naging codependent kayo sa isa't isa, even though things are not going well between the two of you, you still hold on, cling on to this person, thinking na pwede pa sigurong maayos, pwede pa siguro siyang magbago, but then again, paulit-ulit lang kayo, kaya tipong nasira yung pundasyon ng relationship ninyo. So, you want to free yourself from those burdens. Okay? Kaya you are choosing to move. Okay? Or to stay away from this person. And then with the Ace of Cups here, naandun yung desire mo to be in a new relationship. To fall in love again. But not with this person anymore. Parang ganun. Maybe sinasabi mo sa sarili mo na handa na ako na maghanap ng iba, ma-fall sa iba, hindi lang siya yung lalaki or babae sa mundo. Parang may makikita pa ako na ka-relationship na talagang mas mabibigay sa akin yung emotional contentment na hinahangad ko. Okay? And then we have here the 4 of Wands, the Ace of Swords. So, it's clear to you what you want in a relationship. Okay? Na parang natauhan ka na dito. And you are willing, kumbaga, to be alone for a while. Alam mo yung, okay na single muna ako ngayon, kaysa naman nasa isang relationship ako na hindi naman ako totally na masaya, or kaysa naman nasa relationship ako na puro problema lang, mainam na maghintay na lang ako at mag-isa muna ako, antayin ko yung tamang tao na darating sa akin, na magbibigay sa akin ng tunay na pagmamahal at kaligayahan. And it's very clear to you what you want. Okay? And then we have here the Strength card. So talagang kumpiyansa ka dito sa sarili mo na ayaw mo nang ma-hurt muli dito sa tao na to. Okay? Malaki din kasi yung chance na nagkaroon ng third party siguro dito sa relationship mo dito. Kaya it's very hard for you to accept. Okay? And then we have here the Knight of Wands. May paparating sa'yo eventually. Okay? Who will spark yung interest mo ulit. Who will bring excitement into your life. Ganyan. Who will awaken your senses. Yan na tipo. But, feeling ko hindi pa within the next 3 months. Eventually, it will happen. Okay? But, yun, for now, ang pinaka-focus mo is parang staying away from this person na nanakit sa'yo in the past. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn. Okay, so let's see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the King of Swords, the 4 of Cups, the Fool, and then we have here the 10 of Swords. Malaki yung possibility na yung person na kinakadil mo ay Aquarius, Cancer,
air signs, Gemini, Libra, Aquarius, okay? So, yun yung pinakamalakas. Puro air sign, isa lang yung naiba, which is Cancer. Okay, so sa nakikita ko dito, maaaring namimiss ka nitong tao na ito. Okay, naiisip ka niya. Ganyan. Pero, kahit na naiisip ka niya, naaalala ka niya, namimiss ka niya, para sa kanya, it's already the end. Okay? Parang, ayun, naiisip ka lang niya. Namimiss lang niya, pero wala naman siyang balak to do anything about it. Ganun. Okay? Maaaring gusto niya na muna ng free siya, malaya siyang nagagawa niya lahat ng gusto niya. Ganun. Yung wala siyang commitment to anybody. Parang nag-e-enjoy siya na sa kung ano man yung ginagawa niya ngayon. Okay? Pero there are still times pa rin naman na naaalala ka nga niya at namimiss. Okay? And then we have here the Three of Pentacles. In fairness, sumagi din naman sa isip niya na makipag-ayos sa iyo. Pero, I think, yung pag-isip niya na yun na makipag-ayos sa iyo, medyo na-stop kasi biglang naging masaya siya sa kung ano man yung nangyayari sa buhay niya. Ganon. Okay? And pwedeng nakikita niya rin siguro na maybe ikaw yung nagiging masaya ka na. Nakikita niya rin siguro na you are starting to move on with your life. Or maybe ayaw niya na hadlangan yung kaligayahan mo. Ayaw niyang hadlangan yung pag-move on mo. Maybe naisip niya rin na you deserve to be happy even without him or her. Ganyan. And maybe naisip niya na it's better this way, na magkahiwalay kami, happy siya, happy ako, or I can find my own happiness, and then ganun din ikaw, parang ganyan. Okay? And then we have here the Seven of Cups. So, nakikita ko rin dito yung pagtingin-tingin pa rin niya sa social medias mo siguro. Okay, naku-curious siya kung ano na yung nangyayari sa'yo. Ano pa ba? Iniisip niya na parang may maganda kang future. Okay? Pero nakikita ko din dito para sa'yo is there's going to be some opportunities na that will open up to you. It's just a matter of making a decision. Maybe hanggang ngayon, nalilito ka pa sa kung ano yung dapat mo na gawin, especially nga when it comes to your love life. Maaaring nagkakaroon ka ng takot, pag-alala, kaya nahihirapan ka na pumili kung ano yung dapat mo na gawin. This can happen sa iyong career, ganyan, yung personal relationships, ganyan, in whatever that's happening in your life. Pero ang sinasabi din dito, merong nga magandang future ahead of you. There's going to be some expansion. There's going to be some happiness waiting for you, emotional contentment. Pero lahat ng iyon, nauudlot because para kang nakastuck sa isang crossroad na hindi mo alam which one to take. Okay? Kaya parang kumbaga, mamili ka. It doesn't matter if you're going to choose yung parang ang ano mo kasi, yung hesitation mo kasi is nagmumula sa natatakot ka na pumili kasi baka mamaya mali yung mapili mo at hindi nga maging maganda yung mangyayari. Pero ang ano dito, pumili ka, at least mag-move ka with your life. Maging mali ka man at the end,
pwede kang may matutunan. Ganyan. Kaysa naman sa nakastuck ka lang na walang nangyayari sa buhay mo. Okay? And then we have here the Four of Swords, the Seven of Wands, and then the Four of Wands. Okay? So, sa nakikita ko dito, you will be able to recover sa kung ano man yung pinagdaraanan mo ngayon. Okay? Stay strong ka lang. Push mo lang, ganyan. Do not give up. Okay? At the end of the road, kagaya ng sabi ko kanina, kung pipili ka lang, kung gagawa ka lang talaga ng desisyon, at the end of it, there's going to be a relationship waiting for you. Okay? And then we have here the Death card, Rebirth, and then the Ace of Pentacles. So, sinabi ko na merong nag-aantay sa'yo na bagong relationship na kung saan mas seryoso. But first, kailangan mong magkaroon ng movement or kailangan mong you need to change your mindset. You need to change siguro yung self mo, parang ganyan, in order for you to have this new beginning. Okay? And then we have here the Ten of Wands. And of course, kailangan mong i-release lahat ng baggages mo. Kailangan mong alisin lahat ng mga burdens mo. Kasi talagang mahihirapan ka na mag-move kung hanggang ngayon buhat-buhat mo lahat ng mga problema. So the first step is letting go of those baggages in order for you to recover and finally start moving on by your life. Okay? Yung iba sa inyo siguro nagpre-pretend na okay lang ako, ganyan, pero deep inside hindi. Ganyan. Kaya siguro rin siya kapag tinitignan niya yung profile mo, Facebook mo, andun din yung iba sa inyo maaaring iniisip, masaya na siya, okay na siya. Ayoko na siyang gambalain pa. Kasi baka mamaya magulo lang yung buhay niya, parang gano'n. So, yung iba naman sa inyo, maaaring pag nakikita niyo yung profile niyo at nakikita niyang sad-sad pa rin kayo, parang sasabihin niya, hindi pa rin siya okay. I hope na maging okay at happy siya soon, parang ganyan. Okay? At least, nag-iisip ka niya. At least, may concern pa rin naman siya sa'yo kahit paano. Isipin nyo na lang, yung paglayo niya sa inyo is for your own good. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.